Pagbasa mula sa 2 aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinugo ng Panginoon kay David si Propeta Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may 2 lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya itong parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinaiinom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kanyang kinuha, at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, naririnig tayo ng Panginoon, ang taong iyo'y dapat na mamatay. Kailangang magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa, sapagkat inapi niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, kayo ang lalaking iyon. Ito ang sinabi sa inyo ng Panginoon. Yamang ako'y itinakwil mo at kinuha mo ang asawa ni Urias. Tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ng Panginoon, pagkakagalitin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit araw. Ginawa mo ito ng lihim, hayag kitang parurusahan at makikita ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, tunay akong nagkasala sa Panginoon. Sumagot si Nathan, kung gayoy pinatatawad ka na niya at hindi ka mamamatay. Gayunman, yamang nilapastangan mo ang Panginoon, ang magiging anak mo ang mamamatay. At umuwi na si Nathan. Tulad ng sinabi ng Panginoon, ang anak ni David sa asawa ni Urias ay nagkasakit ng malubha. Dumalangin si David para gumaling ang bata. Nagdamit siya ng sako at nag-ayuno, at sa lupa na higa ng gabing iyon. Lumapit sa kanya ang matatanda sa palasyo at hinimok siyang bumangon. Ngunit tumanggi siya, aayaw rin niyang kumain. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Isang pusong tapat sa aki likhain, bigyan mo o Diyos ng bagong damdamin. Sa iyong harapay huwag akong alisin, ang espiritu mo ang papaghariin. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon na aking tuturuang sa iyo lumapit ang makasalanan. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Ingatan mo ako, Diyos kong manunubos, ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Diyos ko, sa aki likhain tapat na puso't loobin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong araw na iyon, habang nagtatakip silim na, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sa bangkang kinalululanan ni Jesus upang itawid siya. May kasabay pa silang ibang mga bangka. Dumating ang malakas na unos, hinampas ng malalaking alon ang bangka. Ano pat halos mapuno ito ng tubig. Si Jesus na may nakahilig sa unan sa may hulihan ng bangka at natutulog. Ginising siya ng mga alagad. Guro, anila, di ba ninyo alintana? Lulubog na tayo. Bumangon si Jesus at iniutos sa hangin, tigil, at sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Pagkatapos, sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Sinidlan sila ng matinding takot at panggigilalas at nagsabi sa isa't isa, sino nga kaya ito? At sinusunod maging ng hangin at ng dagat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang araw po sa inyong lahat. Ating pagnilayan ang salita ng Diyos, salita ng buhay. Mga kapatid, kapag may bagyo sa buhay, problema sa pamilya, kakapusan sa pera, sakit sa katawan, agad nating tinatanong ang Diyos, Lord, bakit nangyayari sa akin ito? Parusa ba ito? Nasaan ka? Sa Ebanghelyo, nasa bangka ang mga alagad. Malakas ang hangin. Pumapasok ang tubig sa bangka at natatakot na sila. At mas masakit pa dyan, tulog si Jesus. Kaya naman nasabi nila, Guro, wala ka bang pakialam? Pero alam natin ang wakas. Hindi sila iniwan ni Jesus. Pinakalma niya ang bagyo. Pero bago yon, sinuri muna niya ang kanilang pananampalataya. Sa unang pagbasa naman, hindi bagyo ng dagat ang naranasan ni David, kundi bagyo ng konsyensya. Ikinuwento ni Propeteng Nathan kay David ang tungkol sa isang mayamang lalaking nagnakaw ng tanging tupa ng isang mahirap. At naggalit doon si David, no? Hanggang sa marinig niya na ang mga salitang gumising sa kanya, ikaw ang lalaking iyon. Hindi agad pinarusahan si David. Una siyang nagising. Binigyan ng pagkakataong magsisi. Dumaan siya sa sakit, sa pagluha, sa pagkilala ng kasalanan niya. Kaya ang bagyo sa buhay niya ay hindi para durugin siya, kundi para ibalik siya sa Diyos. At dito mga kapatid, napakasakit pero napakahalaga ng aral. Kapag tayo ay kumukuha ng hindi sa atin, lalo na mula sa mga may kaunti, ang bagyo ay dumarating. Hindi para gumanti ang Diyos, kundi para gisingin ang ating konsyensya. Hindi ba't ito rin ang sigaw ng panahon natin ngayon? May mga pondong inilaan sana para sa flood control, para sa mahihirap, para sa infrastruktura, pero imbis na mapunta doon ay nauuwi lang sa bulsa ng iilan. At kapag bumabaha, kapag may namatay, kapag may nawala ng tahanan, yan ang bagyong sumisigaw. May mali, no? Ang landas ng kaligtasan ay hindi pagtatakip kundi pagsisisi at pagtutuwid. The path is through repentance and reparation. Kaya anong punto para sa atin ngayon? Ang mga bagyo sa ating buhay ay maaaring mapagmahal na pagsaway ng Diyos, hindi para wasakin tayo, kundi para gisingin ang ating konsyensya, subukin ang ating pananampalataya, at akayin tayo sa pagsisisi at pagbabalik loob. Naalala ko yung kwentong ibinahagi ng isang pare sa isang retreat. Sabi niya, may isang local official na na-stroke matapos masangkot siya sa isang anomalya. At sa hospital, nung binisita siya ng pare, doon siya unang umiyak at nagsabi, Father, buong buhay ko, inuna ko ang sarili ko. Natauhan siya. At pagkatapos ng paggaling niya, tahimik siyang nagbitiw sa pwesto at nagsimulang tumulong sa mga pamilyang nasalanta ng baha. Hindi para magpakitang tao, kundi bilang pagbabayad loob. Hindi nga nawala ang lahat ng sugat ng nakaraan, pero bumalik ang liwanag sa kanyang konsyensya. At ngayong araw din ito, ginugunita rin natin si San Juan Bosco. Para sa kanya, si Saint John, ang mga problema ng kabataan, kahirapan, kaguluhan, kapilyuhan ay hindi sumpa, kundi tawag upang magmahal at magtuwid. Hindi niya tinakasan ng bagyo. Ginamit niya ito para ilapit ang mga bata sa Diyos. Mga minamahal na kapatid, ang mga bagyo sa buhay natin, problema sa relasyon, kakapusan sa pera, karandaman, ay maaaring tanong ng Diyos sa atin. Paano ka namuhay? Paano ka nagmahal? Paano ka naging katiwala?
At sa gitna ng bagyo, huwag nating kalimutan na nariyan pa rin si Jesus sa bangka. Hindi siya tulog sa ating pagdurusa, tahimik lang siya, hinihintay tayong magising. Kaya magandang tanungin natin sa ating sarili, sa mga bagyong nararanasan ko ngayon, ano ang itinutuwid ng Diyos sa akin? At may lakas ba akong magsisi, magbago at magbalik loob?